Cebu Catholic Television Network. Ako. Maison kumusta ni atas atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. May panultihon sa kaalam non potest esse Deuteronom qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Huwag pangatarungan nga mulungtan kung waas kamaturan ni pasukan. Mahinungdan nga sa Salmo 117:2 ang imong kamatuuran o Diyos malungtaron. Salmo 119:155 alawat ng mga tao nagpakasala kay nagpalayo sila sa kasuguan nga unta makaluwas kanila. Maigso nagdapit kami kaninyo ning atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa CCTN Cebu Catholic Television Network. Salamat ta sa atong magagahom ng Diyos. Ngamoy nagpahigayon kanato ning tulumanon, iyang tulumanon, ang pagpadayag sa kamatuoran sa Diyos alang sa kaluwasan. O gusab atong pasalamat sa atong mga kaobispuhan, atong Arsobispo sa Sugbo, iyang Ekselensya Jose Serafia Palma. Kadaghan kay mga proyekto kaugdahan sa Archdiocese of Cebu alang sa pagpalambo si Kristohanong kinabuhi usa ang iyang pagdugang sa mga parokya o iyang pag-assign og mga pare nga dumaa sa parokya mo timans makalag sa mga sakramento, mga pung sa Dios, santos nga misa o ang pag-alagad kanila sa reconciliation. Ato sa pasalamat sa mga obispo nga kabulig ni Arsobispo Palma, si Bishop Antonio Ranyola, Bishop Emilio Bataclan, na mo'y speak, mo'y homilist. Siya ay nangulo sa 76 mga pare sa Pontifical Mass nga itong maligdong o may kayong muwali ng obispo, Bishop Emilio Bataclan. Kanya ato sang, si Bishop Dodong Merifel Billones nga namasahin sa Mandawi City o si Bishop Antonio Ranyola, mga pares parokya, magkaparian sa monasteryo o sa mga seminaryo nga nag-agak o nag-andam sa mga batanon nga may mong pare o manamag sa tawag sa Diyos. Salamat sa tani Bradudong Limtsua atong buutan makugihon nga mo'y itawag og founder of Cebu Catholic Television Network nga iya yung giunungan, giagak o gigastuhan mga torong CCTN digital na o makita ta subang nasod sa kalibutan sa programa na to sa Cebu Catholic Television Network. So masalamat ni Bradudong Limtsua tungod siyang kaligdong o kamapugihon, kamapusanon sa iyang ministry, ang healing ministry, and also renewal through the Oasis of Love Seminar. Niya ato sang pasalamat sa atong nagsaulog sa atong natawhan ng atong pinanggang higala Bishop Do nga naron sa kining sa kinatumyang liti. Palo liti.
sa itong amigo Bishop Do Jan so nga panalangin sa Ginoo mana kanimo. Unya ko tong tinapit karon pero di naman ni dinapit kay suki na nato niya si Brad June Porca sa mga series sa Catholic Bible Study kailan mga dapit niya si Brad Dodi Rakasa nga itong nailang tig saksak sinagol tig sangka tig paghimo mga contradictory in terms sa Biblia muna nga malingaw tayo ni Brad Dodi Rakasa o di maglangan ato siyang paminahon pag na Brad Dodi Rakasa. Daghang salamat Bradsok og may hapon sa tanan natong mga televiewers kutob sa maabot ning Mount Sibya labi na gyud diha sa Bamboo Village Basak Pardo Cebu City nila ni Noemi Bakuli, Genesis and Veronica Rakasa og ni Jocelyn Cañete. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Bradsok arita sa Balaang Kasulatan dinhi sa Juan City 34. Jesus said, "You will look for me, but you will not find me, because you cannot go where I will be." Matud pa ni Jesucristo, "Mangita kamo kanako, apan dili ako ninyo makitaan, kay dili man kamo makaadto sa akong atuan." Mo nagiingon ni Jesucristo nga kung mangita kamo kanako, dili kamo makaadto sa akong atuan. Og sa panultihon 4:14 sa maayong balita Biblia nagkanayon, ayaw pag-adto sa dapit nga atuan sa mga dautan og ayaw usab sunda ang ilang mga buhat. Panultihon 4:14 nag-ingon gyud nga ayaw sunda ang buhat sa mga dautan ug ayaw sa pag-adto sa dapit nga giadtuan sa mga tawong dautan. Sa Mateo 6:19, ayaw kamo pagtigom o magbahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini o kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Mateo 6:19, ang sugo sa Ginoo, ayaw kamo pagtigom o bahandi alang sa inyong kaugalingon. Akong pangutana ani Bradsok, unsaon man nato, unsa may atong sabot ani Bradsok nga di ta patigom og bahandi dinhi sa kalibutan? Asa man na dita magtigom Bradsok? Palihog ko na kung patinaw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy Recasa sa imong may nga pangutana. Mga teksto nga imong gipasyon na mga matulon na anon kayo. Kadto siya si Jesus nga mangita kamo kanako dili kamo makakaplag. Ug wagay mo may bao sa akong pag-atuan matud pa ni Jesus. Pero dili man layo ang Ginoo, dili nga ni pangitao nato kay Jesus mingon ahuban mangita kanako madto didto mingon tuwa na diha tuwa didto ayaw mo pagsunod kaya ko na sud sa inyong kasing-kasing. So kung magbago ta sa atong kinabuhi atong sa likway ng atong mga kasalanan kay mo man ibabag nato sa langit nga atong kalag nga sama kaputi sa snow or snow white mahimong may itom sa masalkitran kung kita makasa. Pero sa dihang maghinulsol ta mubiya ta sa atong kasalanan mupuyo ang Ginoo kanato. Kung kanunay ni natong gibalik kini gisulti ni Ezekiel 28:17, maluwas ba ang makasasala? Tubag ang Diyos, maluwas ang makasasala. Kung iyang biyaan o muhunong na siya pagpakasala, tuman na siya sa mga sugo, magbuhat umayo, nakaluwas siya siyang kalan. So muna ito igapambit sa unang punto ni Brad Rudy, siyang gibasa. Pero arin na ta siyang mainungdanon, Mateo 6:19, ngayon kamo pagtigom o bahandi din sa yuta. Sa mga nga Rudy, asa man ita magtigom? Biblia ng ingon siya nga, diha tigom sa bangko. Na nasa San Mateo 25 nga, katong naningil ang Ginoo niya itong hitagan niya puhunan. Kaya naman itong hihatag na kong puhunan. Siya kung gilubong si yuta kay marir ka, stick to ba kay kam, mangani ka suwan ni mo itanong. Yung itong agawan nga, may patag gihom ni mo sa bangko kay matubo pa na. Tao nga tapulan. Na nasa San Mateo 25 ang pagtigom mo bahandi.
Ang meaning na Brad Rod, dili na sabton nga di kita papangitaon o salapi sa atong bunga sa singot sa atong panginabuhi. Kaya naman tayo gitiman ang atong pamilya. Sa kahabana, doon ay asawa, buutan, doon ay mga anak. Ya, kinahanglan yun, nga doon na siya salapi nga ipakaon sa mga bata nga di pa makahimo pagtrabaho. So, nasuwat na. O gatong mabasa nga ang bahandi nga di na ginato magamit maabot ang panahon nga di na magamit ang bulawan nga himong dayan sa mga pulsiras, kwintas, wala na. Nasa Ezekiel City 19, sa libay na lang na sa daan, magdagan kas tumang kahadlok, way mo punit sa mga bulawan nga mo makita, way mo punit og kwarta, kay wa na may kahigayunan nga doon na pa'y dapit nga imong mapalitan pagkaon unsa pa. And that is the last hour on the second coming of Christ. Muna nagingon ang atong Ginoo diya sa Ebanghelyo ni San Lucas uluhan 17 nga pagtigom og bahandi nga dili makawat sa kawatan, dili kutkuton sa tiya. Og mao ni ang bahandi nga maghatag kanimo og kinabuhing dayon. Ang pagtigom sa nganlan nato virtues. Unsa may virtues sa ato pa mga laom man kay na binisaya sa virtue, pungli, which we do not use it. Even the old men and women sa ilang panahon, wa kayo magamit na. Magamit, ang kinatsila ka ng virtud. Yamorang muna itong magamit kanunay, kinatsila, virtud. Ang virtud mo ni ang nahimong naandan nga batasan, nga imong gihimo nga maayo, nga nahimo ng tipik sa imong kinabuhi. Marang virtue is the somewhat incessant doing good and firmly you do not change doing good for Him. Muna nga lag-virtud. Muna nga natin nga lag-theological virtues. Nga lang sa Ginoo ang pagtuo, paglaom o pagkigugma. Huwag ang virtud, muna ang atong naanda na nga buhat nga maayo nga atong gihimo. Nga nahimo nagtipik sa atong pamatasan. Kanang dali kang maluoy, virtud na. Kanang makapugong na yung kas makita ni mo mga malaway. Kaya yung uban mo, lingi man bro ni. Mulingi pag yun. Kikas na pala pa. Niya man din sa sirak na ibiyot. So, ayaw pagtanaw sa matao, maanyag nga babae, kay makasa ka. Sa may buhaton, hindi magkabataan, hangad lang. Oo, Ginoo, may kayong pagkahimo. Dahil ko ng Ginoo. Kaya may pagkabuhat. Yaw, bati kayong now. Sa may buhaton, uy, salamat Ginoo nga. Huwag kong manaway. Kung manaway, tam kasa, ano masata. Dahil ko na itong Ginoo sa unsang pagi. So muna nga ayaw, pagtigo mong bahandi sa kalibutan, wala magpasabot nga din na ito matrabaho sa may atong pagkaon sa atong mga anak, mga apo. Kinahanglan trabaho, pero karang limpyo nga trabaho. Nga sa 14:40, 1 Corinto 14:40, do it in decency and order. Buot pasabot nga, ang trabaho nga atong kugihan, kanang malinis o binuutan nga trabaho. Dili ka ng mga illegal, maligyag drogas, panulis, pangawat, pangilad, di tama lang ito na. Kay not in decent manner. Yeah, in order. So natin kinitaan ay order na. Bahinan yun na itong Ginoo. Kay daw kita sa Ginoo, magdinao sa Ginoo. Dili mo multiply ang atong mga abot. Yeah, sunod ang atong ipakaos pamilya. Ikato, nga doon na sa gitay igahin sa makabus nga pobre sama na ito nga itong tabangan. Ikaw pat nga, doon na sa kay mong kugalingon nga pocket money. Kaya maka bangga niya ka diha baligya nga mayabo ng bugas. Bayranan mapriso ta bitaw. That is in order, God. Mahatag tagasa o kulikta para sa Ginoo. Ang uban tithing, gismos. Ya, sa atong pamilya, ya para sa uban nga nagkinahanglan sad og ang ato sang pagtigom sumabot nga wala to hibaw na ay mga an eventuality nga din nato mapungan itakibaw do na bay masakit o do na bay nagkinahanglan pagayo nga do na dayon tay kuot produce sa panudlanan.
So mo na ang buot pasabot niya ng ayaw pagtigom og bahandi sa altar. Wa magpasabot nga dili na lang ta. Mangita kay di man ta magtigom. Ang buot sabot na sa 1 Corinto 14:40, do it in decency and in order. So, mo ni ang atong ika-paambits may pagkutanan ni Brad Rory Racasa. Salamat kay Brad Rory. Atong paminahon si Brad June Porca. Salamat Brad Sok ug maayong hapon sa atong televiewers labi na sa atong mga kabanan da sa St. Jose Paris Mabulo, sa Bernolinggo, sa ato ang team moderator sa Severin Father Benny Tao ug labi na sa atong mga tinan sa Bible study nga si Brad Romeo Danyo diha sa sakop sa simbahan sa Marigondon, labi na sa bagong pare itong mga sign ug sa tanan nga nagsunod nato. So karong Domingo maabot convention sa Archdiocese of Cebu nya usata sa mga opisyal karong tuiga basin ug kapili na putag bag-o nga mga opisyalis nga may mudag rinda sa atong BOS. Mo na atong pahibalo nga magsugod siguro ang registration alas 7:30 nya matapos pud sa alas 5 sapon usatang pila si Dunggang Mamulong o si Brad Sok Fernandez ato ang suod nga labaw pa sa amahan kaya nga amahan di naman wa naman nakikita nga amahan dugay na kanan siya labaw pa sa tatay kay kanunay magkita. So usa sa atong speaker o si Father Lucas Inok nga atong mga reporter sa atong President Adam Amper sa atong mga kalihukan nga milabang ani mga katuigan bisan pa man sa daghang panimik. So dinhi ko sa kung pangutana Brad Sok, kining numero 666 katumanan kini sa Santo Papa sa Katoliko nga gitawag og Vicarius Filii. Unsa man ni katinuod Brad Sok nga ang Papa kuno may katumanan ning 666 nga mura mag-allergic sila kayo aning mo basa niya diha sa mga katawhan nga ilahang walihan o ilahang tudluan nining pagtulunan na Brad Sok. Unsa may ato ka pasabot nila? Sumala sa pinadayag 13-18 Brad John Porca, nangiyon nga ang may kaalam musabot ang numero sa mananap ng mapintas 666. Nga musibog tag jutay sa 17 numero ni sa ngalans tao. So ngalans tao. Kunya musibog tag jutay sa 36 ang mananap nga mapintas way pagtuo nga dunay Dios. Way pagpasidungog sa mga santos nagpuyo sa langit sa mas mga anghel. Mao ni ang ganantong natura ang kinaiya sa maong gitawag og mananap nga mapintas. Ngailan nang ipahaom sa Santo Papa ang 666. Tungod sa Roman numerals, one of the titles of the Pope, Vicarius Filii Dei, ilis anak sa Diyos. Nga kung sumadaho na, 666, mo na'y numero nga ang natumngan Vicarius Filii Dei titulo sa Papa. Siya ang mananap na mapintas. Ya mohonong taga-diot nga ang nasuwat sa Biblia isipon ni kwintahon sangan sa tao. Kanang Vicarius Filii Dei dili manangahan sa tao, titulo man na. Para sa Doctor of Philosophy, Attorney at Law, mga titles na siya, dili nangahan. Pero kanang Kesar Neron, Q is R. Sa Hebrew letter kanang Q, that is 100. Ang E is 60, ang R 200. Ang Neron, NRWN. Ang N 50, ang R 200, niya ang W size, ang N 50. Kung sumadahon ni mong Kesar Neron, every letter equivalent of the Roman numeral in number, tukma yun, 666, nga anis tao. Yan kinaya ni Neron pangis, pagpatay sa libo-kalibo ka mga Kristohanong Katoliko, Catholic Christians, thousands. Kanang lahom sa siyudad sa Roma, nga na nagkatakom, mga 3 kilometros na, nga masikakilid gihimong nitso kung lubnganan sa mga martir. Imagine 3 kilometers plus
thousands of Christian Catholics killed as martyrs. Mo na nga bangis gito sa niro. Matod pa ni William Barclay sa scholar sa Protestante, biblical scholar, nga ang katumanan mo tunto ka na. Nga ang tao, kisar ni ron, 666, niya ang iyang kinaiya og taras, makalilisang kabangis, mao na ang mananap nga mapintas. Niya, gisumpayan ni William Barclay nga any man who is imbued with wrath against faith in Christ and persecutor, he becomes also the 666 numeros mananap nga mapintas. O sa ka-institusyon, kaugpungan sa mga tao di mo tuog Diyos, niya manglutos sa mga Kristohanon. Kana, mao na ang ngalan niya o mananap nga mapintas. So muna atong tubag sa mga tana, radyon porka, pero dili sa di haom ngang 666 mohong Santo Papa kay title of man, not really ang kisugutan sa 1317 numero sa ngalan sa tao. Dili titulo. Ngalan yun sa tao. So muna itong tubag sa pangutana niya, ato nas lang ang tagan og due respect for their own interpretation. But it does not square with the truth as found in the Bible. Kay ngaan man sa tao. Dili man titulo sa tao. Ibalik sa tani Brother Diracasa. Daghang salamat pag-usab Bradsog ug ditso lang kus kasulatan Bradsog sa mga pangutana dinhi sa Juan City 19. Jesus said, Moses gave you the law, but didn't he? But not one of you obey the law. Si Jesus miingon, dili ba naghatag man si Moses kaninyo sa balaod? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman niini. Juan City 19, niingon si Jesucristo nga dili ba naghatag man si Moses kaninyo sa balaod? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman niini. Sa panultihon 10:15, panalipdan sa iyang salapi ang mga dato, apan ang kakabus sa tao makaalaot sa mga tao. Apan ang kakabus makaalaot sa mga tao. Panultihon 10:15, klaro kayo nga panalipdan sa iyang salapi ang mga dato, apan ang kakabus makaalaot sa mga tao. Sa Sirach 31:4, sa maayong balita Biblia, nagkanayon, ang mga pobre magbudlay pag-ayo ug wala gihapoy mahimo. Ug inigpahulay nila, pobre gihapon sila. Sirach 31:4. Ang pangutana ni Bradsog, tinuod ba ni Bradsog nga wa gyud mahimo ang pobre Bradsog? Pobre lang gihapon sila. Paliw ko nagpatinaw ni Bradsog. So sinultihan pa sa usa ka Santo Papa, Brother, why bisag unsa ka uyamot nga kabus nga way kahatag? Ug wa say bisan unsa kadato sa kadato nga way nakubang. Mura nga doon ka tabang ang pobre. Bisag dili siya to puno sa bahandi katigayunan. Kaya usa ka tawo nga nawa na nagpaglaom sa kinabuhi kay suri sa kalibutan mo siya magmalipayon, ganoon na siyang maghikog na lang. Pero pag-ubot niya sa usa ka hilit kayong dapit, nga kablito na to niya ang iyang revolver pag huno siyang kinabuhi. Nakakita siyang bata nga nagsagit, perting kapahas bata, puro bulingit kayo. Sir, tabagin tao sa mama. Murag natandog siya, giadto niya. Gitudluan siya dito sa payag. Ang inahanda sa bata, nag-ut nga kay nagbati. Yung kalisod yun pagpanganak. Yung bata nakasabot sa kining kalisod siyang inahan, nagpakiluoy sa tao, mutong tao nga, dato nga, katubig siya kakita magkaluloy, alsa niya, sakay sa auto, uban ng bata, gira sa ospital. Idakdak niya ang bundles ka. Doktor, luwasan ang bayhana, hasta bata. Ang bata yung taon nga, yung katong bata ang nagsagit niya mga 5 years old, nagpahiyong nagtanaw sa dato. Sus, ang dato ang nagtanaw, nagipahiyuman siya. That was the first time nga nibaw siya pahiyom, nga purti yung induta siyang pahiyom. Nga tos bata nga gwapa kay bulingit.
Nya taw-taw ni ho ang bata, meaning natawa na katong iyang giluwas nga babae nga nagbati. Taw-taw nagdaan tao nga niabot nga ni mao pampintal nagdaa siya mga kahimanan sa panday. Iya na itong asawa ang nanganak nga giluwas. Yan ingon na yung asawa gitudlo siya katong dato ba. Kamo na severe na luwas niya. Susang katong panday nga nakabulingit. Migako sa dato wag taon siya managana nga baho kay siya. Pero ang dato di bawas sa gakos. Yan ni dagay day ang luha sa mong dato. Nga karon pa siya makahanggap o tinuod nga kalipay. Diya sa ninimaho pa nga panday. Hindi mo paging panday pero gibati niya tuman nga kalipay. Nausab, nabago iyang kinabuhi. Pinagi siyang nakita o pagtabang sa kabus. Busa sila laing paagi, ang kabus nga uyamot kayo, doon nagyapoy, katampoy, kahatag. In that instance, the poorest of the poor saved the soul of the rich man who was about to commit suicide. Naluwas. Tungod siya kaluoy, espada. So that is it. Bisan ang gamay nga bata o kabus, mahimong gamiton sa Ginoo pagluwas sa mga tao nga nahikawan sa tinuod nga kinabuhi o kalugan sa pagpakabuhi. Maison, doon na tayo mga mainungdanon kay Baybawong atong lantawon karon dayon mo sa pabuta sa uban pang mga pangutana, uban nga mga pagbutyag sa kamaturan nga inyong masaksihan karon dayon. Atong Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maison balik ta sa atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay paniltuhin sa kinadman. One of the adages of truth na iyon nil bulitum ni si precognitum. Dili ta makaigugma so sa kapagkamao nga watay kasayuran. O di ta makahimo sa pagtinuray nga pagtuman so sa katinuhuan nga watay kabangkagan. Watay kasayuran. Muna nga kinahanglan ta magpaduol kanunay sa kamatuoran sa Ginoo. Kay ang kamatuoran sa Ginoo dili mo pakyas sa atong kaluwasan. Usara atong kalag dili duha kun muwagtang o mapukan atong kalag ngatos kamot sa kaaway nga mong yawa dito sa impierno di na ta mabakwi o maluwas pa karon ang kaluwasan gitunol o gidapit ta sa Ginoo karon ang adlaw kaluwasan adlaw kagawasan. 2 Corintios 6 versikulo 2. Ya. Kaya nato niya si Brad George Torrefil sa mga sharer sa Catholic discussion sa plaza. Niya sa si Brad Carlo Badenas usa ka tigpambit sa Catholic Charismatic Youth Groups. Dito maglangan ato may manawon si
Carlo Badenas. Dagang salamat Bradsok ug maayong hapon, maayong gabi. Agad nining atong maabtan nining atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Bradsok, sa dili pa ko mangutana, greetings nako kanunay sa among pari, among kuraparoko kaniadto si Father Anthony Murillo ug kanimon Father Dudong ug labi na ni Brad Michael Cabonilas ug ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Mayong pagtan-aw kanatong tanan. Bradsok, ang akong pangutana Bradsok, umabot Nobyembre 1 ug 2, magsaulog ta sa gitawag natong adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga kalag. Ang atong mga kaigsuonan na mga iglesia ni Cristo Bradsok, kusog kay sila nga mudaot nga ngano kitang mga Katoliko sa gipataghandom nining mga nangamatay nga wa ba dayta kabasa sa Biblia. Kay ang Biblia Bradsok, tin-aw kayo nagpahayag nga ang kadtong nangamatay, kadtong nanaog na sa rugnanan, hikalimta na sila sa hingpit. Sa ato pa niingon sila Bradsok, kay hikalimta naman sa hingpit, dili na gyud paghandumon. Ilang gibasa Bradsok kining Salmo kapitulo 88 bersikulo 5, nag-ingon dinhi Bradsok, sinalikway sa taliwala sa mga minatay, sama sa gipatay nga nagahayad diha sa lubnganan, nga dili nagayod nimo hinumduman og hikalimtan na sa hingpit. Diri nga teksto Bradsok, mao ni ilang gigamit Bradsok nga ang rason nila nga dili nagyud handumon ang nangamatay kay hikalimtan na sa hingpit. Nya kita ang Katoliko Bradsok ngano kusog man kay ta sige handom aning nangamatay inig Nobyembre 1 ug 2 nga hikalimtan naman ni sa hingpit. Paliw kog patinawan ni Bradsok. Mao ni tabo nga ang usa ka tawo nga buhi doon naguna niya nga nangamatay na. Iya mga minahal sa kinabuhi, iya bang ginikanan, apuhan, o amahan, inahan, igsuon, naguna. Niya gilubong na sad nato sa kawadon ug kalimot sa paghandom kanila. Manang isgutan nga sinalikway sa paghinumdom ang nangamatay. Ug dili na mao ang buti pasabot sa Ginoo nga di na ginato handumon. Kay sa Sirach City 33, mingon ng Diyos nga kung doon ay usa ka tao nga naglisod, nangayon ni mo panabang, tagi na, kung doon na ka, na jutay lang, daghan, ubay-ubayasan. Then, gisundan sa Ginoo siyang pahayag, ayaw kalimti ang paghandom sa nangamatay. So, nagyod ang mandato, ang sugo sa Ginoo, ayaw kalimti ang paghandom sa nangamatay. Muna ang the Catholic Church para di kita malimot ang nag-isulti sa Ginoo, nagtuboy sa kadlaw nga manumdum ta sa mga kalag sa naguna nato munang Nobyembre 2, All Souls Day. Pero kanang pitsa uno sa Nobyembre, All Saints Day. Kay basig nalimot sa ta sa mga santos. Labi wa tay ganas pagpasidungog kanila. Munang kining Sirach 44:1 ug 2, og siyawi ang Dios mingon, pasidunggin ninyo mga balaan kun mga santos. Ingon nga ako nagpasidungog kanila. Himuan ninyo ang paghimog monumento isip handumanan aron nga dili malimtan ang ilang mga miti o balaan nga mga buhat. Masubli o paghandom sumabot nga kaliwatan. Pasidunggin ninyo ang mga santos, maingon nga ako nagpasidungog kanila. Huwag magbuhat ka mo mga monumento nga makapahinumdom sa ilang mga nangagi, balaanon, o buutan nga kinabuhi. May bawaan sumabot nga kaliwatan. So, klaro kayo ang gisultis Ginoo nga handumon sa nato pagpasidungog sa mga santos. Kay sa Kaalam 3:1-3, tangingon nga usa ka binuang ang pag-ingon nga namatay ang usa ka balaan. Ang tinuray, ang balaan wala mamatay. Nibalhin lang ning kinabuhi ang ato sa sunod nga kinabuhi sa kamot sa Dios. Aron sila makatagamtam sa wala nay kamatayon nga kinabuhi. Mao na nga nasa Ecclesiastes 12:7 gipibawta, what is death unsay kamatayon? Mabugto atong gininhawa, maguwang atong kalag o espiritu.
ang lawas ilubong balik sa abog. Kay ang lawas na to gikan siyuta gikan sa abog mubalik sa abog. Pero ang atong espiritu kalan mubalik na sa Dios. Ilabi na kung nagpuyo ta sa kinabuhing matarong. Mao na nga kanang pagtuo nga sinalikoy naghinikalimtan mo itong mga tao nga wala mo timbaya sa mga pulong sa Ginoo. Sirach City 33 ayaw kalimti paghandoms na ngamatay. So gihimo na nato mga Catholic bisa nga ni ang mga non-Catholics ay mga hinabo ni David Amis usa ka Prime Minister sa England nga gidunggam or tindaghana nga nagduo sa dapit ha nga natumba siya gi patay ug daghang kay nagdagbuwa dili mga Katoliko na mga Muslim Islam ang relihiyon na mga non-Catholic kining lain-lain mga relihiyon hatag buwak niya sa may kahulugan na ng buwak sa to ba that is so meaningful to each and everyone. That is the sign of affection. That is the sign of enriching the memory of this heroic man. So, mo na nga, dili lang dahil Katoliko naghimo na ang uban sad ganing nga tinubuan. Yan nagdagkot sa sila kandila. Sa may labutan ng kandila. That is the sign of really token the best ways after death. Mora nga doon ay mga taong dagkot ug kadila bisag dili Katoliko usa ka timaan sa paghandom ug paghunahon na sa maayong kapalaran human sa kamatayon kadtong mituog immortality of the soul. Muna atong tubag sa maayong pangutana sa atong galaw niya atong tagdon si Brad George Torrefil sa mga serious Catholic discussion sa Plaza Independencia. Brad George Torrefil. Salamat Brasok, may hapon kanimo nya, may hapon ka na itong tanan. Ilabi na sa itong mga televiewers nga kanunay nga nagsunod niya itong programa. Sa itong mga online viewers nga nagsunod gihapon, may hapon ka na itong tanan. Nya ako na yung greetings diya sa Paknaan, Mandawi City, sila si Brad Vicente Inting Badal o si Brad Christopher Andrino diya sa Paknaan, Mandawi City nga naglantaw karon nya diha sa Kalituban, Talibon, Bohol ang itong may igsuon nga liminister nga nagtanaw karon may hapon ka na itong tanan. Basok, ang akong pangutana, ako lang ni ipapasumpay sa pangutana pro ni Brad Carlo kay hapit naman ang All Saints Day o All Souls Day. Kini mo kung kasagaran nga himuon sa atong mga igsuong mga Katoliko Basok, labi na dikto po ko sa Kalituban sa una, atong gamay pa ko kahinumdum ko Basok nga magbutang gimig pagkaon na ibutang sa altar Basok niya kung unsa to yung mga paborito ato sa buhi pa tong mga tawhan nga nangamatay mo to ibutang dito kada mga biko nya na ibutangan sa sigarilyo, butangan sa tabako, bino na nya naay manabta mga ji dito Basok kay dili pa mo to pahilabtan Basok ang atong altar nga ibutang ng mga pagkaon kung dili pa to mapangajian. Imo to nga inigahuma nagpangaji ito Basok una pa kanon ng kuwan pero mao lagi ang akong nabantayan Basok kay mo ana mo guto mo manabtan nga murag musampit sa Basok ba siya hala ari na mo diri na o day bino day sigarilyo diri pangaon na mo kay baw layo pa kay mo lugar nga kanang gilaktan ko no ba mo Basok niya kadto karon Basok nagpadayon gyapon na Basok niya ang ako pangutana ana Basok kay bisag karon nga nagtan-aw sa Kalituban mao ginay ginahimo Basok ang ako pangutana Basok unsa man ni Basok uyon ba ni sa panudlo sa atong simbahan Basok o kinahanglan na ba yun nga pahunungon ning mong nga ni Basok nga manampit ang mga kalag kay pakanon ko no Basok paliw ko pagpatin-aw Basok. Kasi may mong kultura nga atong gibansay gi-practice bisag way sukaranan pero mo may naandan sa sukaranan ilan na lang gisunod nya may bawo nga naay nasuwat sa Tobias 4:17-18 naingon kun dunay usa ka buutan nga tawo nga mihalin sa laing kinabuhi sa atong panamatay paghikay mo pagkaon pero ang pagkaon ninyo katong nang manguyog sa haya padung sa kasamaan kudlunganan dili na pagkaon sa minatay mga buhi pagkaon muna nga kanaingon nga maghalad og pagkaon kay ang atong mga katiguangan nga watay paborito kayo dugo-dugo tinustos nga tabako kana mga pagina sa magandom pero anay kahulugan kay di naman na mo manabako ng minatay patay dinsan mo kaon ang atong mga pagampo ang atong mga pagbuhat og maayo sa sigataw ang atong pagpugong sa kasuko pagdagmal sa sigataw
nga atong pagpugong sa mga kailibgon nga lawas nun nga makahimo ta maglapas sa ikaw nung nga sugo sa Ginoo. Kining nga butang nga panungod nato sa nihalina nga kalag. Makaagpas ni o kana nasuwatsan. Sa 2 Macabeo 12, 45, versikulo 46, ningon ng Ginoo, kamo mga buhi ang inyong mga pagampo ngadtos na nga matay. Usa ka balaanon o makatabang ang inyong mga pagampo para sa nangamatay, makatabang sa kapasayloan sa mga sala ngadtong nangamatay. So makatabang dito sa kapasayloan sa sala, pero ang Simbahang Katoliko na definitive statement about that. Dili na pagampo para sa makalag ng langit na kay ang tuwas langit di naman na ito tabanan. Kay siguro man ang ilang kaluwasan. Ya sa inferno sad di na sad makaligwa nga atong pagampo kay ang kastigo sa inferno eterno man o may katapusan. That implies nga dunay dapit o kahimtang nga dili langit, dili inferno nga katabangan ba sa atong pagampo. That's biblical. Asa ba sa 1 Juan 5 versikulo 16 o 17. Mingon sa naman, kung makakita ka sa imo igsoon nga namatay sa sala, nga dunay sala nga dili ngadtos kamatayon, iyan po siya. Kay pabangunon pa siya sa Dios tungod sa inyong pagampo. Pero kung nakahimo siya sala nga ngadtos kamatayon, dili na ninyo mahimo pag ampo pa para kaniya. So, klaro nga ang pulong sa Ginoo tinuod nga kuno nay sala nga dili kamatay so saka by the way unsa man ang sala nga dili kamatay mo na nga na to that is really distinct from mortal sin. Kanang mortal sin ay bawo kung kana sala akong ituyuan ya daotan o grabe kayong danyos palitan pag pusil baron pagdungkap namatay gyud ya sa pagpanapaw nagubot ang pamilya kaya ang babae nga nakikuyog sa usa ka dili minyo man ang babae niabot man gikan sa Saudi Arabia nga purting gukod sa bana siyang asawa nga gidagit sa usa ka ulitaw. So grabe ang danyos, mortal sin na. Sa Proverbio 6:30-31 naging kung makakita ka sa kataong nangawat tungod sa kagutom, ngawat mo siya duha ka buok pandesal kay tambal sa kagutom o nangawat pagprutas kay tambal sa kagutom, ayaw og tamayan ang tawana kay gamay ra nang kasala. Kanya sa Salmos kapitulo 31 10 ngadto sa 12, kung ang usa ka babae yang mibiya ang iyang bana kay nitrabaho pagkagabi sa factory nga gitrabahuan, kunya mao babae ni tagbo o laing lalaking niya bana naghimo sa mga buhat sunod dako kining sala ug angayan kini sa kayo sa impierno ning sala. So mo nang mortal sin nahibaw kung kana daotan gituyuan niya ko dako kay kadautan becomes a mortal sin. Pero kadtong gamay ra nga sa si Kristo nagsulti kung doon tao nakahimo gamay sa way sa payan nga siya isud sa bilangguan pero makagawas pa nana sa San Mateo 5:25 ngadto 26. Niya mo man ay nabasa sa nato sa balaang kasulatan si San Pablo. Kung ang buhat ni bisan kinsa mahulog sa kapildihan, way sa payan nga moagi kayo pero maluwas pa. So doon na dahil silot nga gisgutan kayo pero maluwas pa. Muna ang simbahan mingon mao na ang nganlan to purgative suffering, temporary suffering, cleansing suffering. Mao nang kalag sa purgatorio ikaampo pa nato. Ug kana dili na atong katarungan na nga nasuwas Biblia. 1 Juan 5:16 kung makakita ka sa imo igsoon nakasala nga dili ngadtos kamatayon, iyan po siya kay pabangunon pa siya sa Dios tungod sa imong pagampo alang kaniya nakasala nga dili ngadtos kamatayon. So pasabot na dunay gyoy kahimtang o dapit na dili langit dili impierno nga kalag nga naa diha matabangan pa sa itong mga pagampo. That is biblical.
Dos makabiyo 12, 45, 46, kamo mga buhi. Balaanon o makaluwas ang inyong pagampo para sa nangamatay. Aron nangamatay, mabadbaran sila mga sala. So, ako nang ipahayag ang meaning, ang kaulugan niya na it's not really soul in heaven or soul in hell. Kaya naman dito yung kinanglan pagampo kay ang kastigo sa impyerno may katapusan. Di na maligwatan ang kampo. Ang makalags-langit ito, nasam kinalagampo na ito. Kaya nalangit naman sila. Then, di modo, kinat sila pa, sa ato pa, doon na di ay dapito kahimtang. Dili langit, dili sa infierno, matabangan pa sa itong pagampo. So, ning mga adlawan yata sa dool na gyud sa Nobyembre 1 o 2, atong paninghaon na kita kat-on kanunay sa pagtulunan sa Ginoo aron dili magpakaroon ingno ng atong mga paghalad kay wa tay hugot nga pundasyon ug sukaranan sa atong pagtuo. Salamat ita sa atong local government units Talisay, si Mayor Samsam Golias nagpadayon sa pagpaybaw nga ang kasamang o sementeryo katoliko o pribado o mga government cemetery makasuod man pero matod ba mo practice sa nganlan nato ngandan nga protocol discipline mask gyapon ta niya distancing kampo ta nga dili lagi magduol tag sa taksa so malipay ang nas gobyerno nga nakatabang ta nga mabugto magka-us-us gyud ang mga biktima sa COVID-19. Nya ato sang salamat sa atong mga amigo si Brad Sulpicio Alguire diya sa San Fernando. Siyang makanunayon nga pagtabang o pagtudlo nining catechesis sa mga kabataan, mga batanon o labot pa kuyog sa niyang asawa. Butan ni kayong tawanan ng akong amigo diya sa San Fernando. O si Brad Paul Alima atong amigo diya sa Bohol. Brad Paul mo nilansan maka. So, tabang lamig po para nimo. Kaya hibaw mi sa kakaligdong, malagaron umuutan kayo nga citizen and also Catholic Christian. Salamat sa itong makauban, si Brad John Porca, si Brad Rodi Recasa, na naguna kuyog nato, o si Brad Carlo Barinas, o si Brad George Torrefeld. Ang Diyos magapanalangin nato. Tagbuta po ni atong tulumanon ng atong. By the way, doon na tayo amigo kayo sa Karkar, Padre Paking, doon na siya DM. Ang Divine Mercy Apostolate doon na ay 3 milyon. Sinalayang dapit sa nasod ng ilang naduaw. Kanya doon ay brief manifestation of faith, the Word of God. Nya, followed by healing. Dakang kayong nangayo sa ilang prayer ministry. May bakol na kalakaw, may buta na kakita. Grabe. So, DM or Divine Mercy Apostolate of Padre Paking Silva o siya makauban. Salamat kayo. Tagbuta po ning atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos magapanalangin uban ka nato. Thank you. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. Sa ilong